Sandali lang po, ate. Attorney, kinabahan ako dun sa testimonya kanina. May chance ba talaga tayo manalo? Nanay Chato, mahaba pa po yung itatakbo ng kaso natin. Huwag po sana kayong mawala ng pag-asa. Salamat, attorney. Gusto ko lang gugulin ang panahon ko, ang araw ko sa anak ko. Pangako po, gagawin ko po lahat para hindi kayo makulong. Salamat, attorney. Nay, huwag na po kayong mag-alala. Nagsasabi lang naman ako ng totoo eh. Sir Ramir, hindi ko po in-expect na pupunta kayo dito. But Ramir's the father, and he deserves to know the truth. Okay na po ba yung emergency sinasabi niyo? Okay naman, okay naman. Pasensya na, bigla akong sumugod dito. Meron talaga ako importante sasabihin sa'yo. Okay lang po ba kayo? Masama po ba pakiramdam niyo? Mainit lang siguro sa loob ng kote, pero okay lang ako. May papakita ako sa'yo. Kinakabahan naman po ako sa inyo. Ano po ba yung ipapakita? Sir! Teka, Sir Ramir! Tulong! Sir Ramir! Sir! Tulong! Tulong! Sir! Ramir? What happened? What's happening to him? Bigla na lang po siya nahilo tapos nag-collapse po. Sir! Tulong! We need to bring him to the hospital. Samir! Tulong, Kurt! Ano nangyari? Sir, Sir! dali, dali. Sir. Sandali. Philip, tatagan mo yung loob mo, ha? Hindi pa kabayaan ng mga doktor si Sir Ramir. Sana talaga, Kurt, kasi hindi ko mapapatawad yung sarili ko pag may nangyari sa kanya eh. Where the hell is my husband? What happened to him? Ma'am, nasa loob na po siya. Bigla po kasi siyang nag-collapse kanina sa court building, kaya dinala po namin siya dito. Tsaka tinext ko po kayo agad para malaman niyo yung nangyari. This is your fault. Kung hindi ka na lang sana pinuntahan ni Ramir kanina, hindi sana siya nagkaroon ng atake sa puso. Ma'am, huwag niyo naman po ako sisiin. Hindi ko naman po ginusto yung nangyari. Shut up! Ikaw talaga yung malas sa buhay ko. Sa buhay ng pamilya ko. Kung hindi dahil sa'yo, wala sana dito sa ospital dalawa sa mahal ko sa buhay. Anak ko, pati asawa ko. Sana, noon pa lang, hindi ka na napulot ni Ses. Sana, noon pa lang, nilapa ka na ng aso sa kalsada. Sana, noon pa lang, hindi ka na dumating sa buhay namin. Sana noon pa lang namatay ka na. Tahan na, Lilet. Huwag masyadong dibdibin yung sinabi ni Ma'am Patricia sa'yo. Hindi totoo yun. Hindi ka malas. At lalong hindi ikaw may kasalanan kung bakit nangyayari sa tatay mo to ngayon.
ganun, Kurt. Naglalaroan yata ako ng kapalaran eh. Kung kailan naman okay na kami. Tsaka naman malalagay ulit sa panganib yung buhay ni Sir Ramir. Lilet, huwag ka sanang magagalit. Pero kung meron man na dapat sisihin sa nangyayari na yun, ako dapat yun eh. Ano ibig mo sabihin? Nung nanonood kasi kami sa trial, napansin ko si Sir Ramir na medyo masama na yung pakiramdam niya. Pero sinabihan ko naman siya na umuwi na lang siya. Kaya lang nagpumilit siya magstay. Sabi niya sa akin, gusto ka raw niyang kausapin. At huwag mo sisihin yung sarili mo. Wala kang kasalanan. Lilet, kung ano man yung gustong sabihin sa'yo ni Sir Ramir, tingin ko napaka-importante nun. Kasi tiniis na yung sama ng pakiramdam niya para hintayin ka lang. Nag-uusap na nga sana kami. Kaya nung bigla naman siyang inatake. Ano kaya yung importanteng sasabihin niya sa akin? Ano kaya yung importanteng ipapakita niya? Unusual turn of events na kanina. You really saw Ramir sa courthouse? And right before you were about to talk to him, he collapsed? And Lilette was even there. And ang tawag pa sa kanya, Sir Ramir. The way she was acting was parang close silang dalawa. Si Lilet. Ramir, tsaka na lang natin pag-usapan si Lilith. Magpagaling ka muna, please. Anak siya. Ni Mary, this was... Kaya mo pa ba? Kasi baka hindi na eh, dahil sa dami at bigat ng mga iniisip mo. Gusto mo tulungan kita maghanap ng collaborating counsel? Sino ka ba iyon? Ako po siya tawag ni Bong Linaw. Kaibigan mo kay Tony Matias.